dito. Lahat ng hingi-hingi, binibigay. Tapos bantay sarado pa yan ni Nanay Lita. Naku, parang baby kung ituring, kulang na lang subuan. Pero sa totoo lang ha, maski kay Mrs. Galyado, ganyan din ang turing eh. Rafael, tama ng kalokohan mo, ha? Ayokong lumayas na naman ang katulong nito dahil sa'yo. Bakit? Sabi ko lang naman maganda mata niya. Bakit? Sabi ko maganda mata niya. Ana, Rafael, tama na yan. Kids, aalis na nga ang papa niyo. Matagal mawawala. Nakukuha pa rin yung magbiro. Si Mrs. Gallardo po, ano po yung sakit niya? Naku, hindi ko naman maintindihan kung anong diferensya ni Mrs. Galyado. Lahat na ata ng espesyalista, tinignan na yan eh. Wala namang nakapagsabi kung ano talagang sakit. Nilagyan na yan sa mga herbal clinic, yung mga wellness, tapos yung mga albularyo, mga faith healer. Naku, dinala pa yan sa bundok ha, ni Nanay Lita. Bundok at ng Banahaw, yan. Bundok ng Banahaw. Kasi daw doon, mayroon daw mahiwagang bukal na pag kinuha mo yung tubig at ininom mo, may mahiwagang Bertrude na nakapagpapagaling. O, di ba? Eh, galong-galo naman kung uminom yan si Mrs. Gallardo. Effect naman. Ayan, pero alam mo, may nagsabi, nakulam daw yan eh. Ayan, kaya yan, praning yan si Mrs. Gallardo. Ayaw lumabas ng bahay, tsaka takot sa mga bagong tao. Rafa, ayokong may maririnig na naman kung ano-anong kabulastugan mula sa'yo, ha? Ikaw pa naman inaasahan ko habang wala ako. Maasahang magloko ka mo. Tapos, nandyan naman si Rafael. Yan yung anak ni Mr. Gallardo sa unang asawa niya. Naku, kaya gwapong bata, pero, pilyo. Hindi mo alam kung talagang palabiro lang o may pagkamanyak, katulad ng pinagchichismisan. Paano ba naman eh? Kung makatingin para kang huhubaran, ay, naku, ayoko ng mga ganyan. Laging nagmamasid-masid, paali-aligid, pangisi-ngisi, parang stalker ba? Naku, at may nakapagsabi ha, sabi ng mga katulong dito na lagi raw yan na nagmamasid-masid, naglalakad-lakad sa buong bahay tuwing hating gabi. Lalo na pag full moon. Naku, nakakatakot, di ba? Hindi mo alam kung papatayin ka sa sindak o pagsasamantalahan ka. Naku, kaya yung mga katulong dito hindi nakakatagal, lumaalis. Oh, pati ako tuloy kinakilabutan ako. Ay! Pinagsasabi ko, Maita, mababait sila. Huwag ka matatakot. May pagka-weird lang. Ate Nelia, hindi po ako madaling matakot. Kung ano man ang kailangan kong harapin, mas makapangyarihan ang Diyos ko. Ay, salamat naman sa Diyos. Sige, halika. Good evening po. Good night, Maita. Huwag mo kalimutan ikandado ang pinto mo.
Ano nangyari? Paano ka? Hindi kasi si Maita eh. Gugulati ko dapat ako yung ginulat. Buisit. Akala ko sino ang pinatay. Rafa, Ana, ano ba? Kaya aga-aga ang ingay-ingay ninyo. Itigil nyo yan. Masakit ang ulo ng nanay nyo. Ma'am, kaya ko na to. Mauna ka na sa kwarto ni Ana. Tulungan mo siyang magbihis. Susunod ako. Opo. Lita, si Ana baka... Rosario, walang mangyayari kay Ana. Akong bahala. Huwag mo siyang pababayaan. Natatakot ako baka kung anong... Sinabi nang huwag kang mabahala. Akong bahala. Alam mo, Maita, gusto kita. Marunong ko kasi mag-ayos ng buhok. Eh, si Nanay Lita, wala namang alam sa uso yon. Tama si Rafa. May itsura ka nga. Nanay Lita, tinan mo yung buhok ko, oh. Tawag ka ng mama mo. Dito ka lang at ipapakita ko sa'yo ang dapat mong gawin. Good mood ba siya? Tulad ng dati. In other words, miserable at praning. Ay nako, katakot-takot na si Arman na naman yan, I'm sure. Araw-araw, gigisingin ko si Ana ng alas 7 in punto. Ako ang mag-aasikaso sa kanya hanggang pagbaba niya para mag-almusal. Saka ka lang papasok dito. Aayusin ang kama, maglilinis. Maging masinop at ingatan ang pagdusting. Marami siyang kagamitang mamahalin. Pag nakalak, huwag mong papakilaman. Sasamahan mo rin si Ana sa pamamasyal at kung anumang lakad sa labas ng bahay. Si Nilo ang magdadrive para sa inyo. Walang chismis, kahit sa pamilya mo. Naintindihan mo? Opo. Herbal tea ni Ana. Isang tasa araw-araw bago matulog para mag-relax. Pero ako lamang ang nakakaalam ng timplang gusto niya, kaya ako lang ang nagdadala nito sa kanya. Entiendes? Opo. Gawin mo ang lahat ng yan at magkakasundo tayo. Mahal ko ang pamilyang ito at gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Lahat. Kaawaan ng Diyos ang sino mang may masamang hangarin sa kanila. Ano? Sa inyo po ba magpapaalam tungkol po sa day off o kay Mrs. Gallardo po? Kabago-bago pa lang, day off na kaagad ang iniisip. Bakit? May barkada ka o kaya boyfriend at maglalakwatsa ka? Hindi po. Nakagawian ko lang po magsimba tuwing linggo. So nagsisimba ka bawat linggo? Ano ka? Kumakandidato ng pagkasanto? Opo. Hindi po. So day off ka bawat linggo ganon? Opo, pero half day lang naman po. Meron pong service ng 8 to 10, tsaka po 10:30 to 12. Kung ano pong mas nakabubuti. Natanong na rin po yun ni Ate Nelia kay Mr. Gallardo at pumayag po siya. Gusto ko lang pong siguraduhin na